Kamusta mga Kapinoms TV? Isipin mo ang ganito, tanghaling tapat, walang ulap sa langit, at ang init ay parang dumidikit sa balat mo. Bawat takbang parang may apoy sa lupa. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ang araw-araw na realidad ng ilan sa pinakamainit na bansa sa buong mundo. Habang karamihan sa atin ay nagrereklamo na sa 33 o 35 degrees Celsius, may mga lugar sa mundo kung saan normal na ang lagpas 45 degrees Celsius. Mga bansang kung saan ang araw ay hindi lang nagbibigay ng liwanag, kundi sinusubok ang tibay ng katawan, kabuhayan, at mismong pamumuhay ng mga tao. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamainit na bansa sa buong mundo, mula number 10 hanggang sa pinakamainit sa lahat. Hindi lang basta ranking, tatalakayin natin ang aktual na temperatura, lokasyon, at kung paano naapektuhan ng matinding init ang buhay ng milyong-milyong tao. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Benin. Ang Benin ay isang bansang nasa kanlurang Africa na kilala sa mainit at tropikal na klima. Matatagpuan sa baybayin ng Gulf of Guinea, ang klima nito ay kahalintulad ng karamihan sa rehiyon. Mahabang mainit na tagtuyot at maikling tag-ulan. Ang average yearly temperature ng Benin ay humigit kumulang 28.61 degrees Celsius o 83.5 degrees Fahrenheit na naglalagay sa bansa sa ikasampung pinakamainit sa mundo. Bagaman ang karagatan ay nagbibigay ng kaunting paglamig sa ilang bahagi ng bansa, ang interior, lalo na sa hilaga, ay madalas umaabot ang temperatura sa nasa 40 degrees Celsius o higit pa sa mga buwan ng tagtuyot. Ang init ay malaking bahagi ng araw-araw na buhay doon. Epekto hindi lamang ng sun exposure, kundi pati na rin ng hangin mula sa disyerto ng Sahara na nagpapataas pa ng init, lalo na sa mga nakalipas na dekada dahil sa climate change. Ang Benin ay kilala rin sa kasaysayan nito ng mga sinaunang kaharian at makukulay na kultura. Ngunit ang pagharap sa sobrang init ay patuloy na hamon sa agrikultura at kalusugan ng mamamayan. Sa kabuuan, ang Benin ay isang magandang halimbawa kung paano ang lokasyon at heograpiya ay direktang nakakaapekto sa klima ng isang bansa, kung saan ang matinding araw at tensyon sa pagitan ng tropical na dagat at disyertong hangin ay nagdudulot ng matagal at malupit na init sa buong taon. Number 9, Guinea-Bissau. Sa hilagang baybayin ng Guinea-Bissau, ito ay isang maliit ngunit nagiinit na bansa sa kanlurang Africa. Ang average annual na temperatura dito ay nasa 28.7 degrees Celsius o 83.66 degrees Fahrenheit. Kaya naman ikasyam ito sa ating listahan na pinakamainit sa buong mundo. Ang klima ng Guinea-Bissau ay tropical at maalinsangan. May dalawang malinaw na panahon, ang tuyo mula Nobyembre hanggang Mayo at ang basang tag-ulan mula Hunyo hanggang Oktubre. Sa mga buwan ng tagtuyot, ang hilagang hangin mula sa Sahel region ay nagdadala ng mainit at tuyong hangin na nagiging dahilan para maramdaman ng mga residente ang matinding init kahit sa tanghali. Ang mga temperatura ay karaniwang umaabot ng higit sa 40 degrees Celsius sa mga pinakamainit na buwan ng taon. Bukod sa init, kilala rin ang Guinea-Bissau sa biological nitong biodiversity at kahangahangang mga wetland. Gayunpaman, ang matinding init ay nagdudulot ng seryosong implikasyon sa agrikultura, partikular sa produksyon ng palay at mani, pati na rin sa mga lokal na pamayanan na umaasa sa mga likas na yaman para sa kabuhayan. Number 8, Bahrain. Lumipat naman tayo sa gitnang silangan sa ikawalong pwesto kung saan ang Bahrain ang isa sa kanilang mga pinakamainit na bansa. Bilang isang maliit na archipelago sa Persian Gulf, ang Bahrain ay may average na temperatura na 28.88 degrees Celsius o 83.98 degrees Fahrenheit bawat taon. Ang Bahrain ay kilala sa sobrang init lalo na sa tag-araw. Ang temperatura sa mga buwan ng Hunyo hanggang Setyembre ay madalas umabot ng higit 45 degrees Celsius at sa ilang pagkakataon ay tumatawid pa sa 50 degrees Celsius sa mga interior na bahagi. Dahil sa kanyang lokasyon sa gitna ng disyerto at malapit sa impluensya ng karagatan, ang kombinasyon ng mataas na init at malaking halumigmig ay nagpapahirap sa katawan ng tao na magpalamig.
Ang ekonomiya ng Bahrain ay malaki ang nakasalalay sa langis at serbisyo. Subalit ang matinding init ay nagdudulot ng mga hamon sa mga manggagawa, infrastruktura at kalusugan. Ang paggamit ng air conditioning ay laganap, ngunit tumataas din ang pagkonsumo ng enerhiya, isang issue na kinakaharap ng maraming mainit na bansa sa modernong panahon. Number 7. United Arab Emirates, UAE. Sa ikapitong pwesto naman ay ang United Arab Emirates, isang bansa na halos napapaligiran ng desyerto at dagat. Dito, ang average annual na temperatura ay tinatayang 28.95 degrees Celsius o 84.11 degrees Fahrenheit, dahilan para maging isa sa mga pinakamainit na teritoryo sa mundo. Ang UAE ay kilala sa mga lungsod tulad ng Dubai at Abu Dhabi na parehong nakakaranas ng matinding init lalo na sa tag-araw. Ang temperatura ay regular na umaabot sa 45 degrees Celsius o higit pa sa mga peak na buwan, at ang alumigmig mula sa Persian Gulf ay nagdaragdag pa sa heat index na nagpapataas ng feels like temperature sa paligid. Kahit na ang gabi ay hindi gaanong nagpapalamig, kaya ang init ay tila tumatagal buong araw at gabi. Sa kabila ng init, ang UAE ay sentro ng turismo at komersyo sa gitnang silangan. Ang bansang ito ay gumamit ng pagiging moderno upang harapin ang matinding klima, tulad ng mga advanced cooling systems at energy efficient na mga gusali. Subalit ang mainit na klima pa rin ay isang malaking bahagi ng buhay at pang-araw-araw na karanasan ng mga residente at turista. Number 6. Qatar. Pumapasok sa ika-6 na pwesto ang Qatar, isa ring maliit at mayamang bansa sa Gulf region. Ang average yearly temperature ng Qatar ay humigit kumulang 29.07 degrees Celsius o 84.33 degrees Fahrenheit, dahilan kung bakit ito kabilang sa mga pinakamainit sa mundo. Ang Qatar ay kilala sa matinding tag-init, lalo na sa mga buwan ng Hunyo hanggang Agosto, kung saan ang temperatura ay madalas umabot sa 48 degrees Celsius o higit pa, at ang halumigmig mula sa karagatan ay nagpapahirap pa sa pakiramdam ng init. Ang maladesyertong klima ay nagiging sanhi ng hindi gaanong pag-ulan at halos walang pagbabago sa temperatura sa buong taon. Bagamat ang Qatar ay isang maliit na bansa, ito ay may malaking impluensya sa ekonomiya ng mundo dahil sa langis at natural gas. Ang init ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya't ang modernisasyon at cooling infrastructure ay malaking tulong sa pamayanan. Gayunpaman, ang mga residente at manggagawa sa labas ay kailangan mag-ingat mula sa sun exposure at heat stroke sa mga pinakamainit na buwan. Number 5. Gambia. Ang Gambia naman ay nasa ika-5 pwesto sa 10 pinakamainit na bansa sa buong mundo. Ang average annual na temperatura ay tinatayang 29.16 degrees Celsius o 84.49 degrees Fahrenheit, at ito ay isang maliit na bansa sa kanlurang Africa na napapaligiran ng Senegal. Ang Gambia ay may tropical na klima na may mahabang tagtuyot at maikling tag-ulan. Dahil sa lokasyon nito malapit sa dagat, may kaunting cooling effect tuwing hapon, subalit ang araw ay madalas sumisiklab ng malakas at mataas na init. Ang mga temperatura sa tagtuyot ay umaabot ng 40 degrees Celsius o higit pa, na nagreresulta sa mainit at maaraw na kondisyon halos buong taon. Ang Gambia ay kilala rin sa mga ilog nito, hayop at kulturang maka-African. Ang init ay may malaking epekto sa agrikultura, lalo na sa produksyon ng milo, sorghum at mani, at sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Sa kasalukuyang panahon ng mas malalakas na heat waves dahil sa climate change, ang pamahalaan at komunidad ay lalong nagbabago upang mag-adapt sa tumataas na temperatura. Number 4. Mauritania. Sa ika-4 na pwesto naman ay ang Mauritania, isang bansang halos 90% ay disyerto, kaya hindi nakakagulat na ito ay nakapasok sa listahan ng pinakamainit na bansa sa buong mundo. Ang average yearly temperature ng Mauritania ay 29.37 degrees Celsius o 84.67 degrees Fahrenheit. Ang Mauritania ay kilala sa mainit at tuyong klima nito na may kaunting ulan at malaking araw-araw na temperatura. Dahil nasa disyerto ng Sahara ito, maraming bahagi ng bansa ang umaabot ng higit 50 degrees Celsius
sa pinakamainit na buwan. Ang gabi ay mas malamig ngunit hindi gaanong nagpapakalma dahil ang init ng disyerto ay nananatili sa hangin. Ang init ay bahagi na ng buhay sa Mauritania, mula sa pastoral nomads na naglalakbay sa ilang malawak na disyerto hanggang sa mga lungsod na nakakaranas ng matinding bugso ng init tuwing tanghali. Ang mga hamon na dulot ng init ay kinabibilangan ng limitadong akses sa tubig, panganib sa livestock, at stress sa mga infrastruktura. Number 3, Senegal. Ikatlo sa ating listahan ay ang Senegal, isang bansa sa kanlurang Africa na may temperate ngunit napakainit na klima. Ang average yearly temperature nito ay nasa 29.69 degrees Celsius o 85.44 degrees Fahrenheit na isang mataas na marka sa global ranking ng init. Ang Senegal ay may tropical na klima kung saan mga buwan ng tagtuyot ay sobrang init at halos walang ulan, habang ang tag-ulan ay mainit pa rin ngunit may mas maraming halumigmig. Ang mga araw ay karaniwang umaabot ng sobra 40 degrees Celsius lalo na sa interior ng bansa, habang ang baybayin ay bahagyang mas malamig dahil sa hangin mula sa Atlantic. Ang bansa ay kilala rin sa makasaysayang lungsod ng Dakar at sa malawak nitong savanna at disyerto sa Hilaga. Ang matinding init ay may malaking epekto sa agrikultura at supply ng tubig, kaya't ito ay patuloy na tinutugunan ng mga proyekto para sa water conservation at sustainable farming. Number 2, Mali. Sa ikalawang pwesto ng ating listahan ay ang Mali, isang landlocked na bansa sa kanlurang Africa. Ang average annual temperature nito ay 29.72 degrees Celsius o 85.50 degrees Fahrenheit. Napakalapit sa pinakamainit na bansa sa mundo. Ang Mali ay kilala sa matinding init lalo na sa mga rehiyon na sakop ng Sahara Desert. Ang temperatura sa mga parte nito tulad ng Timbuktu at Gao ay madalas umaabot sa mahigit 46 degrees Celsius sa peak ng tagtuyot at ang araw-araw na kondisyon ay parang nasa lutuan ng disyerto. Dahil sa sobrang init at kaunting ulan, maraming bahagi ng bansa ang tuyo at dusty buong taon. Bagamat ang Mali ay mayaman sa kasaysayan at kultura, kabilang ang sinaunang kaharian at UNESCO World Heritage Sites, ang init ay patuloy na nagiging malaking hamon sa agrikultura, pagkuha ng tubig at pang-araw-araw na kabuhayan. Ito rin ay nagpapakita kung paano ang klima sa kanlurang Africa ay maaring maging isa sa pinakamalupit na bahagi ng mundo na sinusubok ang tibay ng tao araw-araw. Number 1, Burkina Faso. At ang pinakamainit na bansa sa buong mundo ayon sa pinakahuling data ay ang Burkina Faso. Ito ang nanalo sa ikaunang pwesto dahil sa pinakamataas na average annual temperature, 29.96 degrees Celsius o 85.93 degrees Fahrenheit. Halos sumabot na sa 30 degrees Celsius. Ang Burkina Faso ay isang landlocked na bansa sa gitna ng Sahel region ng Africa. Dahil hindi ito napapaligiran ng dagat, ang init ay hindi nababawasan ng maritime cooling effects, kaya ang araw-araw na temperatura ay nananatiling mataas halos buong taon. Sa tagtuyot, ang mga araw ay madalas umaabot sa higit 45 degrees Celsius habang ang gabi ay bahagyang nagpapalamig ngunit hindi gaanong mapawi ang init ng araw. Ang bansa ay nakakaranas ng mahaba at tuyo na tagtuyot na may maikling basang panahon. Dahil dito, ang agrikultura ay lubang tinatamaan ng init, lalo na ang produksyon ng cereal at livestock grazing. Maraming komunidad ang umaasa sa mga proyekto para sa water storage at adaptation sa climate change. Ang pagiging pinakamainit na bansa sa mundo ay isang malaking hamon ngunit bahagi ng pang-araw-araw na realidad ng mga taga Burkina Faso. Ang global warming at climate change ay nagpapataas ng temperatura sa maraming bansa sa mundo at ang mga bansang may pinakamainit na average temperatures ay kadalasang nasa mga rehiyon ng Sahara Desert at Sahel sa Africa at Gitnang Silangan. Ang pagtaas ng init ay may malalim na epekto sa agrikultura, kalusugan, supply ng tubig at kabuhayan. Isang global concern habang patuloy nating nararanasan ang pag-init ng mundo. At iyan nga ang 10 pinakamainit na bansa sa buong mundo. Mga lugar kung saan ang init ay hindi lang klima, kundi isang araw-araw na hamon.
Habang patuloy na umiinit ang mundo dahil sa climate change, mas nagiging malinaw ang tanong, hanggang saan kaya ang kakayanin ng tao at ng kalikasan? Ngayon, ikaw naman ang tatanungin namin. Kung ikaw ay mabubuhay sa isang bansang halos 45 degrees Celsius araw-araw, kakayanin mo ba? Sa tingin mo, alin ang mas delikado? Sobrang init o sobrang lamig? At kung patuloy na umiinit ang mundo, handa ba talaga tayo sa mga susunod na dekada? I-comment mo sa baba ang opinion mo dahil minsan, ang diskusyon ng unang hakbang para mas maintindihan ang realidad ng mundo natin. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, muli ito ang Pinoms TV.